Good morning sa inyo mga biyeros. Kamusta? At saan ang biyahe nyo? So, welcome ulit dito tayo ngayon nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. At tayo ay magsisimulang gumala para sa taong 2024. So, saan nga ba tayo pupunta? Pupunta tayo ngayon sa Timog naman. Punta tayo ng Catanduanes sa Bicol Region. Yan. So time check tayo, it's 5:03 na ng umaga. At tayo ay naghihintay na lang ng ating boarding call. Ang flight natin is 6:30. So may around isa't kalahating oras pa bago tayo sumakay ng eroplano. So ito ang sitwasyon ngayon dito sa NAIA. Napakaraming tao. Actually nung pagdating ko dito, sobrang daming tao. Tsaka napaka-traffic sa labas. Ayun. So yun muna ang update natin mga biyeros. At mag-update na lang ako kapag sumakay na tayo or dumating na tayo doon sa Catanduanes. Good morning! Ito na tayo mga biyeros sa Virac, Catanduanes. Touchdown! So, mga biyeros, nandito na tayo sa Virac, Catanduanes. Hanapin natin yung guide natin na si Kuya Drake. Yan ang Virac Airport. Kuya Drake, hanapin natin. Natin. Kuya Drake? Yes. Yeah. Nagkita din. Hello. Nagkatuluyan din tayo sa wakas. Sana. Ayan si Kuya Drake. Naghiwalay kami nung nung Lunes. For today's video, na naman tayo. Road trip gamit ang tricycle. Sama si Kuya Drake. So hindi ko alam kung saan ang first destination natin. Tingnan na lang natin. First destination dito sa probinsya ng Catanduanes. Nandito tayo ngayon mga biyeros sa Balite Beach. Ayan. So sabi ni Kuya Drake, private daw to. Walang katao-tao. Tayo lang actually. Ayan. Maganda yung sand eh. Okay din. Malinaw ang tubig. Ayan, Balite Beach. Dito yan sa Virac, bayan ng Virac. Alright, welcome to Catanduanes mga biyeros. May drone. Koy ka naman dyan. Approach to edge of altitude zone. Yun o. Nakikita nyo ba to mga biyeros? Para siyang may korte ng mukha ni Jesus. Tapos ang lalakas ng alon.
Nandito tayo ngayon sa Tampad Beach kung saan makikita yung rock formation na may hawig ng mukha ni Jesus. Ayun nga, tinuro ko. Ayan. Hindi ko lang kung pwede mag-swimming dito pero mukhang pwede naman. Walang naliligo. Ayan. So para siyang ano bang tawag sa ganito? Cove. Cove kung tawagin. Kasi may rock formation tsaka may rock formation dito, tapos dagat, parang cove siya yung pag ganon. Yan. Another destination tayo mga beros. Nandito tayo ngayon sa Twin Rock Beach Resort. Bakit tinawag na Twin Rock? Yan. Yung dalawang islet na yan, diyan pinangalan yung resort na to. Ayan ang dalampasigan nya. So actually medyo may pagka-exclusive tong beach resort na to. Maganda yung entrada nya, maganda yung facilities, floating cottage pa nga. Yan, siguro pwede kayong mag-hire dyan, o kaya pag naka-check-in kayo dito pwede nyo subukan yan, tapos dadaling kayo somewhere dito, pwede kayong kumain ng lunch, diba? Ayan, Twin Rock Beach Resort. What is up sa inyo mga beros? So nandito na tayo ngayon sa marker ng Catanduanes, yung Happy Island. Ayan. So nandito na tayo ngayon sa sentro ng Virac, Catanduanes. So kanina nakita nyo mga nadaanan natin mga beach. So on the way siya galing ng airport papunta dito sa mismong town center ng Virac. Ayan. Dito nyo makikita yan sa town center, yung Happy Island. Isa sa mga stopover sa tour pag nag-tour kayo dito. Or sa Region 5, we have 6 provinces. At ang Catanduanes po, we are the smallest island, smallest province dito sa Bicol region. And before po, we are sub-province. Another indicator na kayo ay mayroong pamilya, sir. Kung kayo ay mayroong Para saan siya? sa lamp, sir, since walang electricity before. So ito yung ginagamit. Gasera? Yes, gasera. Opo, tama po. Key. So, welcome back mga biyaheros. So nandito tayo ngayon sa provincial capital ng Catanduanes. So alam nyo naman yan, kada probinsyang pinupuntahan natin, pinupuntahan talaga natin yung kapitolyo nila. Dahil ewan ko, siguro kasama na talaga siya sa itinerary
na kapag pumunta ka sa isang lugar, ako pala, pinupuntahan ko talaga yung Kapitolyo. Welcome mga bieros dito sa tinatawag na Maribina Falls. Ayan. So umuulan dito ngayon. Actually ambon. Medyo malakas ang agos ng tubig. Meron daw walkway dito eh. Punta natin. Palapit sa falls. So multi-tiered falls siya. Yan. Parang swimming pool eh. Ano rin. Yan. Ganda. Sarap maligo siguro dyan. Welcome back mga bieros. So nandito tayo ngayon sa Bato Church kung tawagin. Dito yan sa may Bato Catanduanes. Ayan. Lumang simbahan siya. Simbahan ng bato. Siyempre gawa siya sa bato. Ayan. Okay. Tignan natin yung marker niya. Yan. Simbahan ng bato, tinatag ng mga Pransiskano sa pangunguna ni Obispo Juan Antonio de Lillo, OFM. Diocese na dati gawa siya sa kahoy. Tinayo ang kasalukuyang simbahan Hugis Cruz na yari sa bato at corales or corals noong July 22, 1852. Ayun. Now you know. I'm back Na ano nang mga biyaheros. Dito tayo ngayon sa paakyat. Bote Lighthouse. Going to Lighthouse. Bote Lighthouse. Unang arangkada pa lang, paahon na. Ako na agad din sir. Yan. Anong pangalan ng guide natin? Jane po sir. Jane, Ate Jane. Jane Busan. So sabi ni ate 30 minutes, pero syempre depende yun sa Lakad po. lakad. May kasama na rin yung pahinga sir. Ayun, so balik tayo mga beros after 25 minutes siguro. Dito na tayo sa Bote Lighthouse. Ayan. So titignan natin ang view sa taas. Pakatin natin. Yun o. Ganda. Wow. Ito pa lang yun. Ganda.
Tapos di alam kung kita eh, meron siyang rice terraces. Akalain mo meron ding rice terraces dito. Ganda. Ang ganda talaga dito siguro kapag meron kang drone. Ayan. Hello. Wow. Bigyan ko kayo ng 360 view. Bote Lighthouse. Ayan. Tapos may harang na siya. Bawal nang umakyat. Ayan. Saan ba tayo galing? Feeling ko doon tayo galing. Ganda. So pababa na tayo mga biyeros. Nakita nyo naman ang ganda ng Bote Lighthouse. Papunta na tayo ng Puraran Beach. Doon tayo mag-hotel. Doon tayo naka-reserve. I'm back mga bieros. So nandito na tayo ngayon sa Puraran Surf Beach Resort. Ayan. So kakarating lang natin at nag-check-in na rin tayo. Ayun. So bibigyan ko kayo ng konting room tour. First time natin itong gagawin sa mga vlogs natin. Dahil hindi talaga ako nagro-room tour. So tingnan natin ang ating nakuhang room. Ayaw ah. So fun room lang siya. So ayan, itong gamit natin. So meron siyang double bed. Tingin ko double bed yan. Tapos syempre may extension, tatlong saksakan. Dito lang ako medyo kasi yung electric fan ay kayo nang humusga. Ayan. Pero gumagana yan. Gumagana yan. Tapos meron siyang pintana. Ayan ang view natin. Tapos may sarili tayong veranda. Ayan. So wala siyang sariling CR. Kaya meron dito ang common CR. Ayan. Basic shower pero hindi siya hot and cold. Syempre ang trono, lavatory at saka salamin. Syempre tabo. So basic na basic. Ayan ang ating room tour ko, no. Ito ang veranda. At kanina pagdating natin dito ay nagkape tayo saglit dahil kanina pa tayo inaantok sa biyahe. So silipin naman natin ang beachfront dito sa Puraran Beach Surf Resort. So may mga open cottages, merong net ng volleyball, merong duyan. Ito pala duyan, sorry, duyan.
At ano pa ba? May swing. Ayan. Tapos may mini islet. May mga islet siya. Tapos ang buhangin niya gold na sakto lang. Maganda din ang beachfront nila. Tapos ano pa ba? So itong Puraran dito sa may Baras, Catanduanes, Barangay Puraran na to actually. So ito ang tinaguri ang surfing capital ng Catanduanes. Bakit kamo? So kung di niyo hindi masyadong tanaw dito sa camera, ang lalakas ng alon. So pwede kang mag-surf dito. Actually meron silang surfing lessons dito. 400 pesos per hour. Meron na siyang kasamang board at meron na kasama siyang instructor. So kung gusto niyo mag-surf, pwede dito. 400 pesos lang. Napakamura. Syempre, para matry nyo ang bagong experience na yan. Yan ang kabuuan ng shoreline ng Puraran. So may mga nagba-volleyball, beach volleyball. Ito yung reception area at saka yung restaurant nila. O yung cottage natin nandun. Yan. So yan ang short tour dito sa Puraran Beach Resort, Surf Resort rather. Ayun. Hinatulan ay mga nagpadala at natural gas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Meri na nakatutok 24 oras. So dinner tayo mga beros. Time check tayo 6:45 in the evening. Dito tayo sa taas ng Puraran Beach Resort. Meron ditong karinderya, kainan. Nagsaserve sila ng lobster, fresh lobster. Ayan, buttered lobster at saka ginataan. Siyempre di mawawala yan, ginataan. Nasa Bicol region tayo. So kain muna tayo. Kain tayo. Ayun, so tingin ko dito ko muna tatapusin ang ating day 1 dito sa probinsya ng Catanduanes. So abangan nyo mga beros ang ating day 2 dito pa rin sa probinsya ng Catanduanes. At sabay-sabay nating alamin kung anong pupuntahan natin bukas. Ayan, alright. Good morning sa inyo mga abyeros. So dito na natin dito sa isla at probinsya ng Catanduanes. Time check muna tayo. It's 5 AM in the morning. So wala, natanggal yung ilaw natin kasi sobrang dilim dito eh. Alas 5. So ngayon ay naka-schedule tayo for Binurong Point. Pupunta tayo ng Binurong Point. So sad to say, dapat kanina pa actually kami dapat nakaalis dahil may plano kaming mag sunrise doon. Kaso sa ang sitwasyon dito, hindi ko muna ipapakita kasi madilim eh. Walang bituin sa kalangitan at saka sobrang mahangin. Kaya sabi nung guide natin, kailangan na lang nating maghintay pa ng konting oras kasi mahirap umakyat doon ng madilim at lalo na baka bumagsak yung ulan anytime. So safety first muna tayo mga beros, kaya hintayin natin yung guide natin. Siyempre sila yung mas nakakaalam ng lugar na mga pupuntahan natin.
So update ko na lang kayo sa kung anong next na ganap natin. Good morning. So good morning ulit sa inyo mga biyeros. Update tayo, nandito tayo ngayon sa trailhead o yung papunta mismo ng Binurong Point. Bali dito bumababa yung mga guests para kumuha ng tour guide para umakyat ng Binurong Point. So ang Binurong Point meron siyang trekking papunta dun sa mismong spot niya. Dito ka mag-start. So ngayon ay ayan, nakikita niyo ang sitwasyon. Hindi kalmado ang dagat, makulimlim. Sayang, magpapalipad pa naman sana tayo ng drone, pero mukhang hindi kaya. So ngayon ay magbe-breakfast muna tayo, magkakape tayo bago tayo umakyat ng Binurong Point. Ito, puntahan natin yung pagkain natin. Pansit ba to? Hindi. Kuya Lawrence, mga fellow guide. Yan. Breakfast muna kami. Sana all. So I'm back mga beros. Bali nandito na tayo ngayon sa makita tayo papunta ng Binurong Point. Meron tayong tungkod. Naka poncho tayo dahil maambon dito. Puputik yung daan actually. Yan. Punta pa dun. So 1.2 kilometers daw siya. Mga 25 to 30 minutes depende sa pacing. May guide tayo dito. Nag-isang guide natin dahil solo tayo. Ate, anong ngalan nyo? Edna po. Si Ma'am Edna. Ayan, ang guide natin. Ayan, dito sa Binurong Point. Pahinga lang ng konti dito, then go na.
Grabe, sobrang ganda dito mga biyeros. Sana makapunta rin kayo dito. Pag-akyat ko dito, wala akong masabi kundi sobrang ganda. Sulit na sulit. Kaya tayong branch mga beros. Flying. Trekking ulit. So update tayo. Trekking ulit. Papunta naman tayo ngayon sa, anong pangalan nito kuya? Green Lagoon. Green Lagoon daw. Wala tayong choice kundi mag-trek. Ayan. So maputik ang daanan. Magpo-focus muna tayo dito at baka ma-strike to tayo eh. So siguro after 10 to 15 minutes nandito na tayo sa Pangpang. Doon tayo pupunta. Doon yung lagoon daw, Green Lagoon. Malalaman natin kung bakit Green Lagoon ang tawag. Hugas muna kami dahil napakaputik. Oh. Woo! Para sa picture. Sana all. At para sa vlog. Yun, update tayo mga biyeros. So, nandito na tayo ngayon sa Green Lagoon. Ayan. Ayan. Bakit tinawag na Green Lagoon? Siguro dahil sa mga presence ng algae doon sa ilalim, kaya siya nagiging kulay green. Okay, kung yun. So batuhan siya, tas may tubig, kaya lagoon. So galing tayo doon dito, tapos all the way dito. So may mga boulders na ano dyan, puro batuhan. Kaya kung pupunta kayo dito, doble ingat, lalo't matatalas ang bato at minsan madulas dahil sa katabing dagat. So picture muna ako dito sa Green Lagoon. Ako dito. Para nang sigurado. Alam ako. Haba ng bukit. Ito malalim na. Ito. Yun, I'm back mga biyeros.
So nandito tayo ngayon sa tinatawag na Nahulugan Falls. So medyo malayo siya kasi hindi tayo pwede pumunta dito. Malakas ang agos, sabi ni Kuya. Medyo delikado, baka tangayin tayo. Kaya hanggang dito lang tayo. Medyo mataas siya eh. So ano siya, 2-tiered waterfall siya. So meron dito, meron doon. Mataas siya. Nahulugan Falls. Dito yan sa bayan ng Igmoto, Catanduanes. Yun. Yun. So nandito tayo sa isang falls. Downan lang. Bago daw siya. Tawag Infinity and Pool. So Infinity Pool siya. Ginagawa pa lang. So dalawa siya. Actually tatlo. Sama to. Tapos meron siyang falls na dito nanggagaling yung tubig. Ito. Update tayo mga beros. Trekking na naman tayo. Walang katapusan, puro trek ngayong araw, day 2. So ngayon nandito tayo sa Bahaw Falls. Ang ganda ng tubig, malinaw. Malapit lang siya sa parking. Siguro mula parking 5 minutes. Wala pa nga 5 minutes eh. So ito yung mga kasama natin. Where are you going? Yan. Ganda, malinaw yung tubig kahit umuulan. You know. Umuulan pa rin dito. Siguro pwede pumunta doon. Nandun mismo yung falls sa likod siguro. Kaso hindi ko lang kung pwede tayong patawirin. Yan na mismo yon. Itong malakas na to. Dito na tayo sa Bahaw Falls. Yung mga kasama natin. Ang katapusang lakuran. So last na to. Nandito tayo ngayon mga bero sa trailhead. Punta tayo ng Balakay Point. So isa siya sa mga vantage point tulad nung Binurong na pinuntahan natin. So dito daw kalsada naman. Hindi siya katulad ng Binurong na may rocky road. Ayan. Oo, maulan, hindi magandang panahon, pero we'll see.
Yun yung Puraran. Doon tayo naka-check-in. So kitang-kita dito yung Dalampasigan, yung Puraran. Yan. Tuloy tayo sa trekking. Puro lakad. So update tayo mga teros. Nandito na tayo sa Balakay Point. Kung tawagin. Ito natin ang ayan, nakikita natin yung Puraran. Diyan tayo naka-check-in. Kitang kita dito. Lakas ng hangin, sobra. Ganda. So I'm going back.